Matapos lamang ang isang araw nang maibalita ang pagsabog ng mga pagers sa Lebanon. Base sa latest report, umaabot ng 20 katao ang kumpirmadong nasawi. Libu-libo naman ang mga sugatan. Karamihan dito ay mga miyembro ng Hezbollah. Ngayon, viral na naman ang balita dahil meron na namang pagsabog na nangyari sa Lebanon. Sa pagkakataong ito ay hindi na pager, kundi walkie-talkie. Tama ang inyong narinig, mga walkie-talkies. Akala natin ay sa pelikula lang natin mapapanood ang ganitong sitwasyon, gaya ng James Bond na ginagamit ang mga gadget, pampasabog, laban sa kalaban. Ngayon ay napatunayan na ito ay maaari palang gawin sapagkat ang latest na pangyayari ngayon sa Lebanon ay hindi ka panipaniwala pero nangyari. Ang dami-daming mga pagers na sumabog. Nagsanhi ito ng pagkasira ng mga daliri ng marami sa mga miyembro ng Hezbollah, pagkasira ng muka at iba pang parte ng katawan. At dahil posible pala itong mangyari, baka sa susunod na araw ay makarinig tayo ng balita na merong mga karaoke na nagsabugan at iba pang mga gamit gaya ng DVD player, CD player. Joke lang mga kaibigan, pero posible. Ang pagsabog ng mga walkie-talkies na ito ay kinumpirma mismo ng CNN, isa sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita worldwide. Ayon sa ulat pa rin ng CNN, sa naturang pagsabog ng mga walkie-talkie, umabot ng 20 katao ang kumpirmadong nasawi at nagtala ng 450 na mga sugatan at tinarget nito ang mga Hezbollah members. Talagang mapapaisip ka na lang kung paano ito ginawa ng kalaban ng Hezbollah. Napakaplanado, malayo sa katotohanan na sabihin natin ito'y factory defects lamang sapagkat ang naturang mga pagsabog ay nangyari mismo sa lugar na kung saan marami ang mga miyembro ng Hezbollah at mismo sa mga lugar na kung saan nagtatago ang mga miyembro ng Hezbollah. Meron ding mga pagsabog na naitala sa Syria. Hindi pa nagbibigay ng komento ang Israel tungkol sa pangyayaring ito. Pero maraming mga tao na ginagamit ang kanilang daliri upang ituro sa Israel na sila ang may kagagawa nito, lalong-lalo na ang Hezbollah. Nangako agad ang Hezbollah na kanilang ipaghihiganti ang nangyaring ito. At dahil sa pagsabog ng mga walkie-talkies at pagers na ito, merong mga katanungan na namuo. Kung Israel ang may kagagawa nito, bakit hindi nila ginawa ang paraan na ito sa Hamas? Ayon sa mga eksperto, hindi raw ito magagawa ng Israel sa Hamas dahil ang Hamas ay hindi gumagamit ng mga phones at cellphones at mas maalam din daw ang Hamas pagdating sa telecommunication i-compare sa Hezbollah. At ang Hamas ay meron daw silang sariling network at internet at communication. Makakapag-communicate sila sa lahat ng mga miyembro ng Hamas without using the internet ng ibang provider. Kaya ginawa lamang ito ng Israel sa Hezbollah. Yan ay kung Israel talaga mismo ang may kagagawa nito. Marami ding mga nagsasabi baka may alam ang United States of America at Taiwan sa planong ito ng Israel. Ayon sa US officials, totoo na ang Israel ay nag-notify na sa US government na magsasagawa sila ng operation sa Lebanon. Pero hindi sinabi ng Israel na ito ay sa pamamagitan ng mga walkie-talkies at pagers. Ang tanging alam lamang ng US ay ground operation dahil ito naman ang sinabi ni Yoav Gallant. Samantala, nagsalita na rin ang Taiwan sapagkat mula nang sumabog ang balitang ito, ang Taiwan ay laging nababanggit sa pangyayaring ito dahil ang mga pagers na sumabog ay nagmula sa kumpanya na nakabase sa Taiwan. Pero ayon sa Taiwan, wala raw silang kinalaman sa pangyayaring ito. Hindi raw sila kinausap ng Israel na gagamitin ang kanilang pagers pang-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Bagamat hindi direktang nagbigay ng komento ang Israel tungkol sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkie, nagbigay naman ng pahayag ang gobyerno ng Israel. Ayon sa Israel, new era of war is beginning after devices exploded across Lebanon. Take note mga kaibigan ha,
Hindi nagbigay ng komento ang Israel kung sino ang may kagagawan ng naturang pagsabog ng mga pagers at walkie-talkie sa Lebanon. Pero direktang sinabi ng Israel na we are in the new era of war. Ayon sa Israel, nakafocus ngayon ang kanilang atensyon sa northern part of Israel. Malapit kasi ito sa borders ng Lebanon at Israel. Dagdag pa ng pamunuan ng Israel na libu-libong miyembro ng IDF mula sa Gaza pinalipat sa northern part nito. Ito ay bilang paghahanda sa anumang gagawing posibleng pag-atake ng Hezbollah sa kanilang lugar kaugnay sa dalawang pagsabog ng mga gadgets na ito, ang pager at ang walkie-talkie. Merong ikinakatakot ang Lebanon's Foreign Minister na si Abdallah Abu Habib. Ito ay binalita ng CNN. Ang kanyang ikinakatakot na dahil sa mga pagsabog na ito ay mahaharap sa introduction of war ang sitwasyong ito. Ito ang kanyang sinabi mga kaibigan, and I quote, "It's a scary moment and we are afraid of coming to war because we don't want a war," unquote. Noong nakaraang araw, hindi inakusahan ng Lebanese officials ang Israel tungkol sa pangyayaring ito. Pero sa pagkakataong ito, sinabi mismo ng Lebanon's Foreign Minister na Israel raw ang may kagagawan sa naturang pangyayari. Ayon sa ulat, gumagawa raw ng isang malaking trauma ang pagsabog ng walkie-talkie at pager sa Lebanon dahil maraming mga tao ngayon takot nang humawak ng kanilang cellphones, walkie-talkie at pagers at iba pang gadgets. Baka bigla itong sumabog at mapahamak pa sila. Marami din ang mga naniniwala na parang na-paralyze ang communication ng Hezbollah dahil sa pagsabog ng mga walkie-talkies at pagers. Dahil sa ganitong paraan ay mawawalan ng communication ang Hezbollah mula sa kanilang leaders at sa iba pang mga commanders. Ayon nga sa ulat ng CNN na sa Lebanon ngayon, meron ng utos na i-turn off ang kanilang mga Wi-Fi routers at tanggalin na ang mga batteries ng kanilang mga devices. Ayon nga mismo sa kampo ng Hezbollah na sa maraming taon na nagdaan, ang sitwasyon na ito ang pinakadelikado. Tinagurian nga nila ito na security breach. Marami ang mga nagsasabi na kung Mossad ng Israel ang may kagagawa nito, ito raw ay talagang napakalaking epekto sa Hezbollah. Ayon nga mismo sa Japanese firm, resulta na rin ng kanilang pag-iimbestiga na ang mga batteries ng mga radio na ito or walkie-talkies na ito ay matagal lang outdated. Ang production nito ay 10 years ago na. Ginagamit din ito karamihan sa Middle East mga taong 2004 hanggang 2014. Ngayon ay 2024 na, 10 taon na hindi ginagamit ang mga batteries na ito. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigation ng iba't ibang bansa kung paano ito ginawa.